So good day everyone. So we are Group G and we will be showcasing our synchronous and synchronous counter from 0 to 9. So first off, we will be starting with a synchronous counter. So hi guys, ako nga pala yung mag-discuss about sa synchronous counter using 7476. So first, focus tayo sa timer. So ano lang yung timer sa baba. Yan. So yan yung timer. So as you can see, connected siya dun sa ating clock. But before siya makakonect, meron siyang nakalagay na NOT gate. Then yung output nito is connected dun sa second flip-flop natin na connected sa clock, which is same din sa first clock na meron siyang NOT gate. So lahat yan. Then yung output din nun is connected dun naman sa third flip-flop natin na naka-NOT gate din. Then yung output ng third flip-flop natin is connected din dun sa fourth flip-flop na naka-NOT gate. So, as you can see here, makikita nyo naman sa first flip-flop natin, connected siya sa 7476. 7476 pin 7476 pin 7, which is yung A. Then yung second flip-flop natin connected dun sa B, which is yung 1. Then yung sa third flip-flop natin connected sa C. Then yung fourth flip-flop natin naman is connected sa D. Then the rest nun is which is yung 12, 13, 14, right side mo pa pre. Sa 7 segment. So, yung 12, 13, 10, 11, 9, 14, 15 na pin natin is connected na dun sa 7 segment. So, itong LT natin, which is yung pin 3, is yung BCC lang. Connected siya sa positive. So, next is yung about sa clear naman na ipapaliwanag ni Ray. So, ayun. So, ako naman yung mag explain dito sa kung ano yung purpose ba ng NAND gate natin. So, yung purpose kasi ng NAND gate is para mag-reset yung mga JK flip-flops natin through 7447. So, paano nga ba siya nag-work? So, first, makikita natin na si flip-flop 2 tsaka si flip-flop 4 is nakakonect kay NAND gate. Diba? So, naka-direct connection na siya. Then, para mag-reset siya, makikita natin na may output siya dito, si NAND gate, na dadaan sa lahat ng flip-flop. So, ang sabi kasi, ang magiging maximum counter binary natin is 1001. So, kapag naging 1010 siya, kailangan niya na mag-reset. Kaya, ayun ang gagawin ni NAND gate na para mag-reset siya into 1001 uli. Kasi bawal ang 1010. So, yun lang naman yung sa reset natin. So, next naman po is yung synchronous naman. Synchronous pala, counter. So, similar lang din siya dun sa dun sa previous na synchronous counter. Pero itong asynchronous counter is based naman dun sa simulator. While the other one naman is yung application talaga or yung actual na 7476. So, based sa simulation or dito sa simulator natin, wala tayong makikita ang naka-NOT gate as compared dun sa 7476 na naka-NOT gate yung input ni or naka-NOT gate nga yung input na clock pati dun sa asynchronous reset. So, ibig sabihin, dito sa ating back lang tayo dito konti. Dito sa synchronous counter natin using 7476, ibig sabihin, yung nagiging input dun sa clock natin is falling edge. Tapos, negative naman input para sa asynchronous reset. As contrast dito sa simulator, nag-iba lang yung connection niya, is kumukuha siya ng rising edge input. Then, kumukuha rin siya ng positive input based on dito. And yung ginamit na gate is AND gate. So, similar principle kung saan yung clock natin, kung saan man unang nakakonect si clock, siya yung magiging first bit natin. Then,
instead na tong si Q natin is nakakonect dito sa input natin na clock dun sa sumusunod na na JK flip-flops. Itong Q natin is nakadirekta dun sa BCD or sa decoder natin, which is the 7447. Then itong ating mga 747 are itong ating mga JK flip-flops. Imbes na si Q is inverse Q or not Q naman ang nakakonect dito sa ating clock. So, tuloy-tuloy lang yan. Not Q ang nakakonect para sa ating clock. Then, same principle lang. Kapag 1010 is magre-reset, kaya nakakonect dito siya sa pangapat and pangalawang JK flip-flops. Kapag both na nag-positive, itong ating fourth and second Q is mangyayari is ma-activate itong end gate natin, which in turn mag-enable na mag-reset itong ating JK flip-flop na mag-return to 0 from 9. So, to demonstrate yan, ito naman, ito rin, pakita lang din natin. So, both working na asynchronous counter siya. Then, moving on sa synchronous counter. So, let's proceed naman sa synchronous counter natin. So, basically, our synchronous is similar sa PPT ni Sir. So, we just added AND gate, which is connected sa fourth and second bit or fourth and second na JK flip-flops. So, para mag-clear siya. So, very similar siya dun sa ginawa example ni Sir. So, ayan yung aming synchronous counter from 0 to 9. And also working din yan. Yan. Okay. So, that's it.